Hi guys, magandang araw sa inyo. So, ito yung summary ng adventure namin papuntang Bicol. So, ang first thing na chinek ko dito is yung intercom at yung battery niya. Bale, may laman pa naman na battery yung intercom namin, pero chinarge ko na rin para hindi malobat. Pagkatapos ng helmet, chinek ko naman yung mga jacket namin at saka yung reflectorized vest and yung gloves, yung balaklava kung kompleto na para hindi na kami naghahanap bago kami umalis. Pinista ko na rin pala yung mga basic na ginagawa ko or dinadala ko pag may long ride. Medyo marami yan, pero yan yung mga basic na dinadala ko talaga pag may long ride. Sunod naman na prepare ko yung mga dadalhin para sa motor. So ito, nagdala ko ng fix-a-flat. So ito yung pag nabutas yung tires nyo, pwede nyo to gamitin para ma-inflate siya at ma-seal na rin yung butas. Tapos may dala din kami mga kapote, itong rain show cover, tsaka meron din kami dalang air pump na sinastock sa battery ng motor or sa USB port ng motor para ma-inflate yung gulong in case walang malapit na vulcanization shop or gas station na pwede magpahangin. So bago bumaya pala, siguraduhin na nasa condition ng motor. So itong motor na ito is kaka-change oil lang nito at kakapalit lang din ng coolant. Pina-check ko na rin pala yung mga brakes nito at siniguradong walang tumatagas. Tsaka yung mga ilaw din, sinigurado ko rin na gumagana. Para sigurado kayo, dalhin nyo na lang sa motor shop kung may kilala kayong mekaniko. So ayun na nga guys, bumay na kami ng mga 12 PM. So nandito na kami sa MCX, magjo-join na kami sa expressway, sa SLEX. So dito maluwag yung traffic. So dire-diretso lang yung biyahe namin dito. Pero pagdating namin sa South Luzon Expressway, doon yung bottleneck kasi ata may mga under construction na daan. Pagkapasok ko pala sa expressway, tuloy-tuloy na ako hanggang sa Santo Tomas. Nag-lunch muna kami at tumuli ulit hanggang sa makarating kami sa Quezon Province. So ito pala yung Laguna Quezon Boundary Arc. So sa mga oras na to, medyo mainit pa rin pero tolerable na compare kanina na sobrang init talaga. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin hanggang sa marating namin yung Lucena Underpass. So susunod na bayan ay ang Pagbilao. So dito pala sa Pagbilao, medyo mabagal yung takbo kasi dadaan ka sa maliliit na kalsada. Parang ever since ganito na talaga yung dinadaanan. Dapat siguro meron diversion dito para hindi na kailangan pumasok sa pinakasentro nila. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin hanggang sa makarating kami sa Atimonan. Pero ang totoong plan talaga namin is pupunta kami ng Bundok Peninsula. Pero dahil sa mabilis yung takbo namin, siguro muscle memory na pumasok na kami kaagad doon sa Emerald. So ayun nga, dahil hapon na rin lang naman, tinuloy-tuloy na namin pagpasok sa Emerald. So bali sinortcut ko na yung part kung saan andun na tayo sa Bitukang Manok. Yung tawag kasi nila dito is Bitukang Manok dahil sa Corby Road. Pero ang pangalan ng daan na to is Emerald. Or Old Atimonan Zigzag Road yata. Pero noon ata ang tawag talaga dito Zigzag Road. So ito na yung packet na yon. So kailangan nyo dito bumelo at tingnan mo yung mga nagbibigay ng senya sa gilid kung tutuloy ka or mag-stop ka. Dito guys, kailangan nyo timplahin yung cambio nyo kung nakamanual naman kayong motor or sasakyan na hindi kayo mabibitin kasi mahirap kasi dito na bigla kayong titigil sa medyo kurbada na part or matarik na part kasi marami nang na-stuck dito ng sasakyan. Nung pagkarating pala namin sa taas kung saan nakalagay na Quezon National Forest Park, nag-stop over muna kami para kuha nito ng video. Pagkababa nyo ng Emerald, dadaanan nyo yung coastal road ng Atimonan papuntang Gumaka. Dito mag-iingat kayo kasi napakaraming mga truck dito. Yung iba kumakain sa gilid, ang iba naman nagpapahinga. Saka maliit din yung daan dito, kaya ingat kayo sa pag-overtake dito. Kami nagbagal lang kami dito para ma-enjoy namin yung scenery ng dagat. At ayun nga, kaka-enjoy namin ng scenery, inabutan na kami ng gabi. Dito pala guys, kailangan nyo mag-ingat talaga kasi dito, ang daming lubak. Sunod ng lubak is yung diagonal na railroad. Marami ng motorista ang hinighlight tong lugar na to kasi nga lubak na, railroad crossing pa. Diagonal pa yung railroad. Dito pala sa Gumaka, marami ditong karinderya kaya maraming mga truck drivers ang kumakain dito. Yung mga truck nila is nakapark sa gilid. Pati yung mga private vehicles dito na rin kumakain. Dahil sa nakaumay na rin yung lubak, nagpahinga na lang muna kami dito sa Calawag. So, validate na namin ito sa biyahe. Take off kami ng 6 AM.
Maganda mag-ride ng ganitong oras kasi malamig sa katawan. At saka ma-enjoy mo yung lugar na hindi kayo nagmamadali dahil nga sa mainit. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin hanggang sa makarating kami sa gateway to Bicolani the Arc. Bali dito, Bicol na to. After ilang kilometro, Quezon ulit. Dahil yun sa pagkakahati ng region na to. So, pagkalagpas nito, nagkawayan na. Ito pala guys, ang isa sa reason bakit gustong gusto talaga magmotor. Kapag na-experience ko yung mga lugar na punong-puno ng puno, at saka malamig pa yung lugar, pag ganito kakitid ang daan guys, mag-iingat kayo kasi kapag nag-overtake kayo dito at saka biglang lubak, baka mai-slide kayo. Kaya pag ganitong daan is mag-ingat kayo, lalo na yung mga truck sa harapan. Ito na dito, sa unahan nito, lubak pala or one way ulit kasi nga may under construction na daan. So pagkatapos ng Tagkawayan, papasok na kayo ng Camarines Norte. So dito sa Sipokot kami nag-stay muna. Sadly guys, may nadaan lang kaming accident. Sana okay siya at walang nangyaring masama sa kanya. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin hanggang sa makarating kami ng Pamplona. Sunod ng Pamplona, diretso na kami sa Naga. Tapos, tuloy-tuloy ulit yung biyahe namin papuntang Pili. Pagdating ng Pili, lumiko na kami papuntang Ocampo dahil papunta kami ng Tigaon. Habang papunta kami sa Tigaon, inabutan kami ng ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, kaya nagsuot kami ng rain gear. Kaya importante na may dala kayong rain gear. Tsaka yung cellphone ko pala nilagay ko na rin sa plastic para at least may navigation pa rin kami. Dahil pala sa ulan, nakalimutan ko na dumaan sa Deer Farm. Balak sana namin pumunta doon. Maganda ang daan doon sa Consosep. Pero dahil nga sa ulan, nakalimutan ko na. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin dito hanggang sa makarating kami sa Tigaon. So from Tigaon, tuloy-tuloy lang yan hanggang sa makarating kayo ng Tiwi. Dadaanan nyo dito yung Partido Rivera, yung Patitinan. And sikat tong daan na to sa pangalan na Sangay. Kasi ang curbs dito, grabe ang ganda. Ang view din maganda kasi coastal, tapos yung gilid niya is bundok. Nakailang daan na rin ako dito kasi dito rin kami dumaan nung nag-North Loop kami. At saka nung nag-Marlboro road trip kami, dito rin kami dumaan. At bukod doon, kapag weekends, minsan may rides kami na dito din kami dumadaan. So, ang ganda kasi ng daan dito compared dun sa main road na may mga kasama kang bus. Yan na pala yung landmark ng The Partido Rivera. Pag tuloy-tuloy nito, ito na yung huruan papuntang Tini. Dadaanan ko sana yung bahay ng friend ko na si Rider Mehmet. Kaso nga lang unannounced yung pagdaan mi dito, so baka hindi rin siya prepared or wala siya sa bahay nila. After ilang minuto, nakarating din kami sa Tiwi. Dinaanan na rin namin yung relatives namin na taga Tiwi. So yun, nagpalipad kami ng drone dito para makita namin yung paligid. So ayan, enjoy ko ano yung view ng Tiwi. Ng mga bata pa pala kami, ang tawag namin dito is pagawaan ng clouds. Dahil yung geothermal dito is nagpo-produce ng puting smoke. So akala namin dito ginagawa yung clouds. Hindi raw kompleto kapag hindi ka nag-DJ sa dito sa TV.
Ito din pala ang isa sa mga gusto ko dito sa Tiwi kapag papuntang Malinaw or Malinaw papuntang Tiwi. Ito yung rice field na napakalawak. Sa kabilang side nito is dagat. Sa kabilang side naman ito yung bundok. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin hanggang sa makarating kami sa Tabaco at diretso na kami sa Legazpi. So dito na nga kami sa Legazpi. So blinor ko yung ibang part dahil residential yung area na to. Ang laki daw ng motor, sabi ni Mama. So ayan guys, biyahe na ulit kami. Papunta na kami ng Sorsogon. Dito na pala kami duman sa Instanza Highlands para shortcut na kami papunta sa Sorsogon. Marami nang daan dito ngayon compare dati na yung mga main road lang talaga yung madadaanan mo. Isa din to sa part na gustong gusto ko dito pag pupuntang Sorsogon. Kitang-kita mo tong parang malalaking puno na kinukuperan yung daan. So, tuloy-tuloy yung biyahe dito galing Daraga papuntang Sorsogon proper. Hindi na rin kami dumaan sa diversion road or dun sa parang boulevard nila. Kasi ang habol namin dito, yung madaanan namin yung sentro ng Sorsogon. Tapos pupunta namin tong Sorsogon Sports Complex. After namin sa Sorsogon proper, diretso na kami papuntang Bulan. So, madadaanan din yung Huban. So, from Huban, tuloy-tuloy lang yung biyahe papuntang Erosin. So, medyo makulimlim na dito, pero buti na lang at hindi naman umulan. Dito pala sa Erosin, meron ditong daan na napaka-straight, kaya mag-iingat kayo doon kasi marami ang nagtatap speed doon or magpapatakbo ng mabilis. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin dito hanggang sa makarating kami sa Bulan. Pero nag-stop over kami sa may Mings kasi kumain kami muna. Bago kami dumiretso sa sentro ng Bulan, dinaanan ko muna yung friend ko na may shop dito. IDM Works yung pangalan ng shop niya. So, nag-offer sila ng services sa car and motorcycle. So, may problem motorcycle nyo, dali nyo dito or yung car nyo. Sir Ilden pala ang may-ari nitong shop na to. So, matagal ko na siyang friend sa pagmamotor. Way back MCP days pa. So, from Centro Bulan, tumuloy na ulit kami sa biyahe namin papuntang San Francisco, papuntang Busay, hanggang sa makarating kami sa Calpe. So after ilang minuto, nakarating na kami sa Barangay Calpe, Bulan, Sorsogon.
So, umuwi talaga kami dito para makipesta. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda at kasariwa yung lugar. Napaka-refreshing sa mata. After na makapagpahinga, pumunta kami sa Hanopol para kumuha ng pili at mag-picnic na rin. Kain ang bagol niyo. Kain tayo. Raon! Ang sarap-sarap. Ang galing. Ang galing. Nag-stay kami dito sa Calpe ng ilang araw, tapos nag-decide na kami na umuwi na kami. So dumaan muna kami sa Magallanes para mag-swimming sa Bukal-Bukalan sana. Kaso sarado yung Bukal-Bukalan, kaya napunta kami sa Maliw Spring. Okay na pala yung daan from Magallanes to Bulan or Bulan to Magallanes. Dati kasi hindi pa to tapos nung pumunta kami dito around 12 or 13 years ago. So, madadaanan rin pala yung Gibalon Shrine. Bale, dito ginanap ang unang Christian Mass sa Luzon. So, ito yung Gibalon Shrine. Nakapunta na ako dito dati, 2008. So, ngayon, 2024 na. Ibang-iba na yung lugar. Hindi siya tulad ng dati na parang may kubo at may nakalagay na Gibalon. Ayan, ilalagay ko yung photo para makita nyo yung difference. Galing Gibalon, tuloy-tuloy lang yung biyahe namin hanggang sa makarating kami sa Bukal-Bukalan. At ayun nga, nalaman namin na sarado pala siya. Kaya dumiretso na kami sa Maliw Spring. Sana abot ang 15 mo. Dito. Dito sa Maliw Spring. Maliw ta atin, no? Ayan yung entrance. Fresh water. Hi guys, punta na dito sa Magallanes. 15 pesos lang entrance.
100 pesos cottage. Malinis sila. Tara na, ito no. Ang view namin no, mga bus oh. Kita mo yan? Yan, mga bus yan. Mga dyan. May mga sari-saring sasakyan. Ang ganito kanina isang tubig oh. Ganito kanina isang tubig oh. Linis yan. After ng ilang oras namin sa Maliwaw Spring, bumalik pala kami ng Bulan para bumili ng kape. Tapos dumaan na rin kami sa Valley View. Pagkarating pala namin ng Legazpi, pinuntahan ko si Buddy sa shop niya para kumustahin na rin. Nag-stroll din pala kami dito sa Legazpi Boulevard. Alam ko may video kami nito dati na hindi pa to open eh. Ilagay ko dito sa video. So, napakahaba na nito at napakalinis ng daan. So, magandang view ng Mayon dito. Kaso nga lang nung oras na to, hindi siya masyado nagpakita. Pero kinuha na rin namin ng video. Guys, yung nakikita nyo palang burol dyan, yung pinakamalapit is yung Sleeping Lion. So, para siyang tulog na leon, kaya tinawag siyang Sleeping Lion. Yung malayong burol naman ay Ninion Hill. Pwede dito umakyat ang sasakyan. Pwede rin kayo mag-jogging dito. Meron ako ditong creepy experience. Dati kasi, nung nag-prepare ako sa pag-akyat sa main volcano, umakyat ako dito ng 4 or 5 times. May dala-dala akong tubig nun. So, nag-i-start ako nun ng 3 a.m. One time, umakyat ako dyan ng 3 a.m. May nakasulubong ko isang grupo. So, as courtesy, nag-good morning ako sa kanila. Nag-good morning din sila sa akin. Nung paglingon ko, wala namang grupo ng tao na naglalakad. So, ako lang pala mag-isa doon. So, hanggang dito muna guys. Salamat sa panonood. Meron pa tong part 2. Abangan nyo.